Hey guys, may adlaw na ako share guys sa akong kinabuhi itong bata pa. Sure na ako na kay ang mga bata karon medyo dili na kay sila ma sugo-sugo og dali-dali ba. Nya di na siya ma-concern sa kapoy sa ginikanan. Si nani guys, alam kong di na katulad karon tong una kay karon daghang cellphone pero bisag daghang cellphone tani ang mga bata sana ngayon ay marunong ding magtrabaho muna, magtulong sa magulang bago mag selfie-selfie. Kami kasi nung araw guys as a panganay, so si ako, si Nunong, si Ino, tapos si Nini Bibi pa yan. So kami ay tumutulong na sa magulang para hindi mag-away si mama at saka si tatay. Ayan, nag-iigib din ako ng tubig, punuin ko. Kami po ay walang gripo pa noon, nag-iigib pa kami kila Lula Bandin. Nakaabot pa kami ng bliss. So maglinis ng bahay, maglaba. Wala pa akong daycare guys, naglalaba na ako sa lampi ng aking kapatid na si Nini. So binabanlawan ko sa dagat, tapos sinasabunan ko, binabanlawan ko kila Lula Bandin, ganun, nung araw. Tapos punuin ko lahat ng mga lalagyan ng tubig, maglinis ng bahay, ayun, magbantay kay mama, habang bibi pa si Nini, kasi si tatay nasa laot, kami nunong nasa bahay. So lahat ng trabaho sa bahay guys, ginagawa muna namin lahat. So kung the time noon halos wala kaming time maglaro kasi tumutulong kami sa magulang. Ayan. Sana ngayon sa mga kabataan, kahit na sabing nag-aaral kayo, huwag niyong pabayaan. Kasi ngayon, ano na masarap na yung buhay na yun ng mga kabataan ngayon. May mga gripo na, hindi na sila nagpipinggan ng tubig. Tsaka hindi na mahirapan maglaba, magkuryente. Sa amin noon, wala pa kaming kuryente. Ayan guys, wala pa kaming kuryente, tsaka tubig. Pero tumutulong kami sa magulang namin. Hindi nahihirapan yung magulang namin. Actually, spoiled nga yung mama ko at saka tatay ko sa aming magkapatid. Kasi guys, ano kami, kumbaga, kung kaya lang naming gawin, ginagawa na namin. So, yan, yung kapatid ko sinong nung 9 years old pa na naglalaot para lang makatulong sa magulang. Ganon. Mapaligayan lang natin magulang natin kahit sa maliit na paraan. Hindi man natin kaya lahat. Pero dapat, as anak tayo, tutulong muna tayo sa gawang bahay, lalo na yung tatay natin naglalaot. Tayo naman ay mag-prepare, mag-igib ng tubig, magwalis, magluto. Pag nandiyan ang tatay, kunin yung gamit, galing sa laot, pakainin. Kasi number 1, yung magulang, yun ang naghahanap buhay. So, as a anak kami noon, talagang inaasikaso namin si tatay. So, kaya si tatay at si mama spoiled dyan sa amin. Gano'n namin sila kamahal noon. At saka hanggang ngayon naman, kahit may asawa na kami, mahal namin magulang namin. No, kahit marami kami magkapatid. Ayan, doon sa mga bata, payo ko lang, tulong kayo sa nanay at saka tatay, maglinis ng bahay. Bago magawa ng mga assignment, kung ano-ano, yan, tulong kayo. Kasi kawawa din naman ang mga magulang kung hindi natin tulungan. Ganun. Nakaranas din naman po kami ng estudyante, habang nagduduyan ako ng kapatid, nag-study ako, ganun. Pero nakalinis na yun, ako nakaluto, ganun. Pwede naman gawin yun, no? Alang-alang na matulungan mo yung magulang mo bilang anak. Hindi naman po mabigat kasi ako danas ko mag-alaga ng bata ng sunod-sunod as a panganay. Ayun. Share ko lang sa mga bata, tulong sa magulang, pagdating ng tatay, papa, pakainin kasi gutom yan. Lalo na kung naglalaot yung ating mga tatay, yung mabibigat trabaho, construction, ganun. Salubungin natin, pakainin natin. Gis tayo sa nanay at tatay natin, ganun. Kasi yung mga ganung simpleng pakita mo sa magulang, natutuwa na doon ang magulang mo kahit isang maliit ka pa lamang ng bata, grade 1. So, na-appreciate yan ng magulang, natutuwa yan yung magulang. So, yan. Payo ko lang sa mga bata ngayon guys, sa aking first video. Tulong-tulong tayo sa magulang. Bago sagot tayo ng mga assignment natin, kung anong mga module natin dyan, yan. Huwag nating pabayaan yung ating mga magulang sa gawaing bahay. Ayan lang guys, God bless sa lahat ng mga kabataan ngayon.